susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. May buntag sa Jen, Pebrero 9 na, tuig 2016, adlaw karon sa Martes, o karon alang sa atong Today in History. Dugay-dugay ni 1835 mga kabrigada, gipanganak dito sa Vigan, Ilocos Sur, si Father Jose Apolonio Burgos, mga kabrigada. Mao nang makita niyo sa TV screen, no, ang itsura ni Father Burgos, ang usa sa tulo ka mga Filipino martir na itong panahon sa mga Espanyol dinhi sa atong nasod, si Father Burgos, mga kabrigada. O siyempre, sa edad nga 35 years old, mga kabrigada, gikuan ni gipatawan og garote sa mga Espanyol tungod sa gipasinglang kini nga nag-una sa mutiny sa Cavite, mga kabrigada, kundi pipila ka mga sundalong Espanyol ang namatay sa nasgutang tensyon sa pagitan sa mga Filipino soldiers, mga kabrigada. Sa dugang pang mga balita, impormasyon ug mga trivia, tutok lamang kamo sa Morning Hataw. Ako si June Mendoza. Ayan, good morning, good morning, good morning everyone. Good morning mga kahataw. Good morning, Sock Sergeant. What a wonderful day, what a wonderful Tuesday. Aron nga kita mag-resolve nga we have a new year every new day. Ayan. Once again, happy Chinese New Year, pero we cannot get over the Chinese New Year, Year of the Fire Monkey, which gives us kanibang for the year of year of the Snake ako snake. rooster, snake, and your Paras tayo, rooster. Year of the Rooster. Pero in fairness, in contrast lang, gusto ko i-compare kasi kahapon may feng shui. In comparison to yung nagtagna sa to last time. I think we are in a fairly good year this year, the Rooster. The snake is talo ng monkey. So, parang you have to do some remedy. Tao, tsaka manok. Mandawos, oo, mga ganon. Wala akong goy. Oo, kaya kailangan merong mga remedy. So, very, very wonderful. Kung mga wonderful na po kung makadadadali ka ng feng shui expert. But anyway, I just think that there's New Year every new day. Ayan. Siyempre, para gwapo gid ang yung new day every day, dapat mag-parasol soya coffee kita. Aron nga lagsik, tungod kay kini siya gama sa prutas, gulay o herbs nga walay side effects sa kalawasan. Kini si Kabrigadang Leila. Yan naman! Good morning mga kabrigada! Gikan Luzon, Visayas, and of course, Mindanao. Siyempre, eto na, naka-green kami today pero hindi po kami green-minded. Eto lang muna. Let's start our day sa pag-inat-inat sa atong kalawasan. Kauban ninyo ang Curamed Herbal Dietary Supplement Capsule nga siyempre, makapalagsik o makapaboost sa atong immune system. Ug aron layo kita sa sakit, tumar na og Curamed Herbal Dietary Supplement Capsule every day. Kini gihapon, Brigada Jess Saladuna. Ayan, mga kabrigada, kay tungod naka-green sila tanan, na nagsulog po kong shade nga green, syempre mga kabrigada, ha? Para nindot mga kabrigada nga atong buntag. Nasabi ba kamo nga ang color green, mga kabrigada, maayo ka na sa atong mata? Ilabi na kung sobrang tutok ka sa bright nga mga suga, o para ma-relax sa inyong mata, mga kabrigada, tutok ka mo sa color green, mga kabrigada. Tutok na sa blouse ni Jessa. Oo. Totoo yan siya. We need to give our eyes rest from time to time. Especially pag nakatutok tayo sa computer. Kunwari, an hour na, mga 10 minutes ka magpahuli. Grabe, 10 minutes yun. Masako siguro ang boss ay one day. You should exercise kahit i-blink mo lang yung eyes mo. Pero eto ha, the good color pala this year is not even blue. It's yellow. Uy. Oo, yellow or gold. Kaya mag-wear na tayo. Generally ha. Pasabot ba na nga ang partido ninyo color yellow mo Yan daw, lang, guys? huwag lang masyadong ganun. Kasi pwede rin naman na mag-green ka. Mag-green ka. Pwede rin naman na mag-green. Green is still a good color. And syempre, the red will never be out of kanibang the ins for any year for that matter. Right? Alam ko na, Atile, kung bakit yellow yung sabi mo na bonggang color for 2016. Okay. Kasi yun yung color na kinakain ng unggoy. Saging. Or diba? Pwede, Patawa, pwede. please. Pwede. O sige, nagkaon na ba mong saging para ang atong inyong year? Bongga na pwede. Diba? Hindi ka kumain, Sir June. Daw saging nga pula. Ano yan? Tagam. Saging nga pula, kanang saging ni Tarzan. Aman. Turon? Turon.
Alright mga kabrigada ha, dinilingaw kayo ang atong programa karong buntag pero ano ang mga kabrigada ang dugang mga balita sa atong Hataw Balita. Alang sa atong mga kabrigadang Max Drivers, magpatuman ang mga kumpanya sa lana og bagong hugna sa dagdag bawas sa presyo sa produktong petrolyo unsa mang adlaw ning semanaha. Madod pa sa Department of Energy, ana sa 60 hangtod 80 sentimos ang pagtaas sa presyo sa produktong petrolyo, samtang ang gasolina dunay rollback nga moabot sa 90 sentavo ngadto sa piso sa kada litro. Ana sampit nga price adjustment mga kabrigada tungod sa paglihok sa presyo sa petrolyo sa world market. Grass fire ang iulbo sa Buayan Airport nga gikabalakan sa mga kasundaluan sa Philippine Air Force nga naka-assign sa maong lugar. Nagtinabangay sa pagpalong sa kalayo ang mga sundalo nga nakabase sa Buayan Airport human nga nikatag ang kalayo duol sa runway. Tungod sa maong pangitabo, gibalhin nila ang helicopter ni Congressman Manny Pacquiao sa usa ka luwas nga lugar ug ingon man ang mga drums. Nasaran nga alas 12 sa udto kagahapon nagsugod ang grass fire apan gideklarang fire out alauna sa hapon. Gidudahang hinungdan sa sunog ang sobrang kainit ug kusog nga hangin. Wala usay angol o nasunog nga kabtangan sa Philippine Air Force sa maong pangitabo. Samtang laing grass fire usab ang girespondehan sa mga bombero sa Litan Village, Barangay Sinawal ni adtong nilabayng adlaw kung asa nasunog ang sobrang 1,000 ka square meters nga bakanteng luna. Napatay usab ang kalayo tungod sa pagtinabangay sa mga residente sa pagpalong. Tungod sa pangitabo, nagpahimang ang Bureau of Fire Protection sa mga katawhan nga dili basta-basta magsunog-sunog karong adlaw nga init kaayong panahon. Sa panahon ngayon na sobrang init, nangyayari talaga yan na natutuyo yung mga grass natin and then nagkikreate sila ng apoy. So yun nga, ang Philippine Air Force naman ay merong safety program at nakahanda sa mga ganyang uri ng sakuna. Tinulungan naman tayo ng Filipino-Chinese Chamber of Commerce, ng mga volunteer nila na mga firefighters at saka yung Bureau of Fire na tumulong din upang mabilis na mapula yung apoy. Samtang sa padayong nasinati ang El Nino phenomenon sa Dakbayan, may kabat na sa 15.8 million pesos ang damyo sa produktong mais sa 8 ka mga barangay sa syudad. City Agriculture nagpahimangno sa mga alternatibong tanom nga makasugakod hangtod karong init ang panahon. Sayron ta, pinaagi ning report. 462.95 ka ektarya na sa mga agricultures barangay sa Dakbayan nga adunay produktong mais ang apektado na sa hulaw. Kinimatod pa sa City Agriculture sa ilang pagsubay sa damyos nga tinubdan sa hulaw sa produktong mais, may kabat na kini sa 15.8 million pesos. Apektado na ang 8 ka mga barangay nga adunay tanom nga mais. Kini ang Barangay Batomelong, Barangay Conel, Tinagakan, Bawing, Sinawal, San Jose, Mabuhay ug Upper Labay. As of murag 3rd week of January, naatay 15.8 million computed as damages. Different barangays kasi different crops man ni siya. Pero as of now, manggod, wala pa ta nag-compute damages for the permanent crops like katong mga lubi. Usa sa tabang nga nahatag na sa buhatan ngadto na sa mga katawhan, ilabi na sa mga mag-uuma ang pakigkoordina sa Region 12 Department of Agriculture alang sa cloud seeding. So far, just 2 weeks ago, ang Region 12 of the Department of Agriculture nagpatawag siya mga meeting sa mga municipal, city, and provincial agriculturist region-wide. Giplanuhan nila, nila tong mga El Nino mitigating measures. Isa sa ilahang gi-come up is katong magpa-cloud seeding na. That is why may mga may cloud seeding operation na nag-conduct for the past days. Kaya may mga ulan-ulan. Kasi maumang yun na ang immediate na pwede na Sa karon, wala pay na monitor ang buhatan nga pananom nga giatake sa mga peste. Mihatag usab kini og pahimangno sa publiko sa mga alternatibong pamaagi aron mabisbisan og tubig ang mga pananom luyo sa kainit sa panahon. Pwedeng gamiton ang gibanlawang tubig sa mga nilabhan, kinilis nga tubig sa bugas, gihugasang tubig sa karne ug mga gulay,
Magamit pa usab ang gisalod nga tubig nga gigamit sa pagligo o kaha ang tubig nga gigamit panlimpyo sa sakyanan o guban pa. Samtang mas maayo usab nga mag-shift na lamang ang mga mag-uuma og alternatibong tanom nga pwede gihapon makuha og income. Sama na lamang sa munggo, watermelon, pechay, kamote, patatas, singkamas, bisol og kamoting kahoy. Dili man jud na mo maiwasan bisag unsaon na mog ingon na dili mag-worry kasi that's livelihood. So ang amuan lang actually gihimo since we are na-project naman na may El Nino, even before, we continue to advocate na paminawon ang panahon, dili sa magtanom if possible. Pero dagan lang gyapon nagtanom mangkod. Aron mabawasan ang kainit sa mga ulo sa mga inmates sa Police Station 5 din sa Tumbler, gipanggupitan kini nga libre. Busad akong kalipa ang gibati sa mga pineriso tungod sa maong programa. Gipangunahan mismo ni Police Chief Inspector May Grace Likudan labaw sa Police Station 5 ang programang libreng gupit alang sa iyang mga pineriso. Nasayran nga sulod mismo sa compound sa estasyon, gipahigayon ang libreng gupit ug mismo ang mga pineriso ang magbuot sa disenyo sa ilang haircut. Tungod dinay dakong kalipa ang gibati sa mga pineriso, sigon ni Likudan, mga personal hygiene alang sa mga pineriso ang tumong sa ilahang programa. Oh, presko na. Okay na kayo, okay na. Ang naisip ko kasi na tao rin yan sila na kailangan din ng mga personal hygiene. So nakita ko kasi sa kanila na parang naiinitan. So nung tinanong ko sila kung sino ang gustong magpagupit, so halos lahat sila is gusto na magpagupit. So siguro sa ganitong paraan is mabawasan yung init ng katawan nila at para mapresko yung pakiramdam nila. Gaan sa ulo. Arang-arang. Kaya nagupitan namin. Dugang pa sa itong balita, tungod sa pagkadismaya sa opisyal sa gobyerno nga walay aksyon sa iyang mulo, gipapoto sa usa ka missionary sister ang iyang ikatulong tudlo or middle finger sa iyang walang kamot. Sa gihatag nga video footage sa usa ka nagpailang missionary sister nga si Sister Leia Cabullo, iyang gipotol ang iyang kaugalingong middle finger tungod kuno sa iyang pagkadismaya. Sumala ni Sister Leia, nagdismaya siya tungod kay walay aksyon ang mga opisyal sa Barangay Palcan, Polomolok South, Cotabato sa pagpanakit sa mga lumad sa sitio Kiomang sa maong munisipalidad. Rason ni Sister Leia, kini ang pamaagi niya aron makita o madugan sa gobyerno ang iyang panawagan. Kahibaluan nga dili kini ang unang higayon nga giputol ni Sister Leia ang iyang tudlo. Nasayran nga nakagawas na sa ospital si Sister Leia ug nang hinaot kini nga sa iyang paggawas, mugawas usab ang kamatuoran sa mga lumad sa sitio Kiomang. Decision ko ito, hindi ko lang ito ginawa. Ginawa ko itong isa noong year 2000, yung may nangyari doon sa Hulo. Yung mga kinidnap galing sa Sipadan. I cut my finger dahil tinulungan ko rin si Mrs. Waller para ma-release. Hindi lang ito nagkaroon ng issue dahil ayaw ko humarap sa media. Pero sa pagkakataon ngayon, ito na ako nananawagan ako. Nasaan ang batas para sa mahirap? Okay. Sister. Magkatubang nakaroon og managlahing kaso ang ginakpan sa personahe sa Philippine Drug Enforcement Agency kon PDEA 12. Kasong may kalabutan sa droga ug illegal possession of firearms and ammunition ang atubangon og uban pa sa dinakpan nga si John Aquinan alias Nugnog, 38 anyos og residente sa sitio Surba, Barangay 5, Banga, South Cotabato. Si Aquinan ang gikonsiderang notorious nga drugista sa PDEA 12 ug top 1 most wanted sa Banga ug Sorala Municipal Police ug kiniusab ang ginatudlong leader sa Nugnog Robbery Group. Dugang pangakapila gisulayan sa kapulisan dakpon si Aquinan apan dali Iraq kining makaikyas. Kay biluan nga unom ka warrant of arrest ang naka-file batok sa dinakpan. Sa karon lakip nga giniimbestigahan sa kapulisan si Prudencio Falalimpa alias Totong kuon sa relasyon ni ini kang Aquinan. Ang target natin is yung isa sa mga regional target personalities ng both PNP and PDEA, si John Casiple Aquinan alias Nognog. Yung mode of operation niya is meron siyang mga
runners na yun ang nagbebenta ng mga drugs na hawak niya. And at the same time, para din siyang siya rin ang nagbibitbit ng items dyan sa South Cotabato for eventual distribution. Dahil sa notoriety ba niya sa pagbibitaw ng illegal drugs, tapos there are also reports na involved siya sa mga other violent activities. Tapos meron siyang mga kaso ng illegal possession of firearms and explosives. Oo. Yung pag-serve natin ng warrant of arrest kahapon, wala. May mga residues na lang doon na mga nakalagay sa sachets. Pero nakuhanan natin siya ng 2 granada. Oo. Sa ngayon naka-detain siya sa Banga MPS. Luwas na matutpang magamit karon ang session hall sa Sangguniang Panglungsod kun SP base sa gipatagayong assessment sa Office of the Building Official kun OBO. Kinuman ang nitabong pagkahagsa sa kisame sa maong gambalay. Ibrigada mo, Abi Lorenzo. Halos 2 ka semana ang milabay. Mihatag na og go signal ang Office of the Building Official kun OBO nga pwede nang magamit ang session hall sa Sangguniang Panglungsod kun SP. Sigo ni Engineer Mark Reyes ang labaw sa OBO nga luwas ng gamiton ang tibuok building. Natangtang na kuno nila ang nahibilin pangkisame sa ikadawang andana sa Legislative Building. If ako lang, isa, i-recommend ko na they can use the session hall. Kahibaloan nga Enero 26 at tulos sa nagpadayong sesyon sulod sa SP Building, kalit nga nahagsa ang kisame sa maong gambalay. Tungod ni ini naundang ang sesyon og i-evacuate ang tanang katawhan lakip na ang mga empleyado sa SP. Niadto sa Pebrero 2 sa Mayor's Conference Room sa City Hall, nagsesyon ang konseho tungod wala pay abiso ang City Engineer's Office og OBO nga luwas na ang SP. Apan buot ni Vice Mayor Shirley Nograles nga mudawat og opisyal nga report nga pwede nang magsesyon aron nga sigurado. Mas maayo magid na in black and white because of course that's a risk that we take also considering that this is a public building. And we have been inviting individuals to attend sessions, no hindi lang ang safety sa mga empleyado kag mga local officials, but even ang safety sa mga sangkatawan sa General Santos, considering that during session we invite people, during committee hearing we invite the stakeholders also. Kung may madawat na kuno sila nga report ug mga adlaw, posibleng sa SP na sila mag-session. Gawas usab niini. Padayon kuno ang investigasyon sa pagsuta kung unsa ang kamatuorang nahitabo sa kisame sa SP Building. Kinihuman nga duda gihapon ng mga opisyal sa Gensan nga dakong rason ngano nahagsa kini tungod sa hangin. It is not an structural issue. I think it's more on workmanship. Ato bang makita nato ang mga materialis katuwa dito. Nagyo tayo gagmay nga mga pangutana. Ang explanation nila, may mga nakasulod ang hangin, but then I don't think so na ang hangin is a reason na para mahugno ang building because we do not build a building naman na good for just 6 to 7 years. No? Sa part na ng DPWH or ng DTI, kung marami ng incident na nangyayaring ganyan, dapat they have to investigate kung ano ang problema ng materials. Diba? Sa pagkakaroon nakaandam na kuno ang budget o galing man nga masutang walay kalapasan ng kontraktor aron nga i-repair na ang kisame. Giba na banaang anaa sa 300,000 to 400,000 pesos ang budget niini. Siguro usab matud pa karon sa OBO og CEO ang kalig-on niini aron dili na mausab ang insidente. Dugang na lamang sa Vice Mayor sa Gensan. Hangtod dili mahuman ang investigasyon sa gimugna nilang ad hoc committee, dili pa niya masulti kung nagpabilin pa ba ang ihang pagsalig sa katakos sa city engineers ug sa OBO. Una, that's why tanawon nato no kung ano gid man ang resulta. It's very hard to conclude at this point in time. Mas maayo na makita naton gid no. Abi Lorenzo, Brigada News. Tagal na ho yan. Bilisan na ho natin para makamove on na po tayo mula sa issue na yan kasi masyadong malaki po.
Ayan, anyway, sa laing bahin, emosyonal lang sa kapasahero sa eroplano human nga nakansela ang ilang biyahe padulong sa Manila. Apan inay nga ati manon sa airport official, gipasagdan lang sila. Nasaran nga padulong unta sa kauluhang Maynila ang mga nasangpit nga pasahero. Apan kini nakansela tungod daot ang suga sa runway sa Jensen Airport. Ito pang isa, sumala sa usa ka mga pasahero nga giribuk ang ilang flight ug mihangyo sila sa airport. Airport guard nga magpabuntag na lang unta sulod sa airport. Apan gipahawa kuno sila sa gwardya o giantos na lang nila ang katugnaw sa gawas sa airport. Dili usab makapangita og matulugan ang mga pasahero tungod nga kulang ang ilang kwarta og sayo pa sa buntag ang ilang rebooked flight. Wala na usab gipasulod ang news team sa airport tungod wala na kuno mga tawo. Cancel yung flight kasi may problema sa runway lights. Ngayon yung reklamo namin, how about our accommodation? Sabi nila, i-rebook na lang yung ticket pero yung accommodation, walang accommodation. Ayun sa amin lang, sana yung accommodation, sana ma-accommodate lang naman kami. Kasi marami kami kanina, yung iba kawawa. Kasi yung pera namin, kulang-kulang naman kung magla-lodge lang kami. Bawal matulog sa loob. Kahit sa labas, dito lang daw talaga kami sa may outpost, sa labas ng outpost ng airport. Sos, perting luya. Pero ito na muna mga kabrigada, move on muna sa pagselebra sa Jensen sa Chinese New Year. Gilingaw sa mga lion dancers ang katawan sa Jensen nga first time makasaksi sa lion dance. Sa niyang report. Malabinondo ang natigayong selebrasyon sa Chinese New Year sa Dakbayan. Kining tuiga, mao ang ikatulong tuig nga gunit sa South Cotabato Filipino-Chinese Chamber of Commerce Incorporated ang Lion Dance. Bago magsugod sa ilang performance, ritual na ang pagpaboto og fireworks. Kini aron tabugon ang mga malas og daotang espiritu sa usta ka establishmento. Og pinaagi sa Lion Dance, makadani og swerte nga mopuyo sulod sa usa ka tuig. Dayong mutugtog ang tambol og cymbals aron nga ang lion maka-perform. Tradisyonal sa mga Chinese nga magpahigayon og dragon og lion dance sa pagsugod sa tuig. Kinitungod dala niini ang gikaingong good fortune ug matud pa makapawala sa malas. Pamboy na lang. Pamboy. Yan nga, magandang negosyo. Human sa pila ka minutong pag-perform, dayong kuhaon o kaha itunol ang angpaw nga adunay sulod nga kwarta. Ang minabay lamang unta nga si Alex Riquez, mihunong gayod sa usta ka establishmento tungod nag-enjoy kini sa pagtan-aw sa Lion Dance. Nag-enjoy ko kay paborito na sa akong apo kanang dragon dance. Matag tuig na usab ko noon, nagapartisipar ang pamilyang Lim sa maong katikaran tungod nagatuo kining buenas sulod sa usa ka tuig ang ilang negosyo. Aduna usab kini wish karong bag-ong tuig. Kung ifatso happy, lucky, maglakas benta, everybody is lucky, good health. Samtang ang customer nga si Sherlyn Candido, first time nasaksihan ang maong katikaran og mikuha kini og video aron adunay souvenir karong Chinese New Year. First time na ako nga nakakita og inani. First time na nagpaayo lang ni motor, nya gitawag ko sa akong bana nga. Enjoy ba ka ba? Oo. Isag ko kasabot sa ilang meaning sa sayaw. First time ko nakakita asin. Sulod sa merkado publiko, kanya-kanyang kuha og video og litrato. Subay sa pagsayo sa Red and Yellow Lion, bagong pakulo ang pag-perform sa banda gikan sa New Society High School. Suot pa ang pulang sanina o color gold nga boots nga hilabihang swerte sa tinuohang Chinese. Kalingaw sa
Usab kini sa mga katawhan, ilabi na ang first time kining masaksihan ug ang uban nakipag-agawan pa sa mga bata aron nga makakuha og candy. Oh, sobra kalingaw kayo. Katong Lion Dance. Ganong nalingaw man ka? Kay karon pa ako kakita. First time. For the first time. Yes. Oo. First time pa. First time. Oo. I see. Gusto pa ni mo maulit. Oo. Samtang duna usay request ang ubang katawhan. Enjoy, ma'am. Kaso lang, walay tikoy. Dapat may tikoy. Naku naman. Dapat may tikoy. Tikoy! Dayong mi diretso sulod sa usa ka 5-star hotel ang grupo aron nga mag-perform. Hilabihan ang nahimong preparasyon tungod sa entrance pa lamang sa Gambalay. Ilabihang kadaghanon na sa fireworks ang giandam. Kanya-kanyang kuha usab og selfie ang mga bisita. This is actually our third year already. But this time around, mas maraming establishment na yung nag-imbita sa Lion natin. So actually, we are hoping na in the future, we will have more of this pa talaga in Gensan. Just like the Binondo style. Samtang plano karon sa grupo nga sunod tuig makaangko na og dragon dance ang Gensan aron sa duol nga panahon aduna nay mini Chinatown ang Dakbayan. Next year, we are hoping na magkaroon pa tayo ng dragon. So bukod sa Lion, we'll have the dragon also. Ayan, Happy Chinese New Year ulit. Happy Year of the Fire Monkey. Eto, mas happy ito na segment ito. Dapat i-watch natin ito. Nga naman, tungod kay karong adlaw, kauban nato si Kabrigadang Patty V nga sa iyang pagsuroy-suroy sa maanindot nga lugar, iyang nakita ang mga makuyaw ug pinasahi. Ngaon sa rock formation. Apan paon sa kininamugna, halasay rin ta sa nasayod ka ba? Halo. Maayong morning ninyo mga kabrigada, no? Ala, na ako diri sa mga nindot nga lugaran ni, asa ni, di ba inyo ana mabalaan ninyo na daw-daon ha? Ka mga nindot nga mga lugar, kakita ninyo kayo na nag-adventure kayo ko ha? O, di ba, dito sa mga batuhan. Pero kung pangunta na mga kabrigada, ngano kandag ko ang mga bato dapit sa may baybay, di ba? Ngano kahan mga kabrigada, ha? Ala, sayron ta, pinaagi diri sa nasayod ka ba? Ang Pilipinas kay napuno og mga isla kun asa aduna kitay 7,107 islands apan magdepende kini sa katason sa tubig kun high tide ba o low tide. Nasayran pa nga 2,000 lamang sa sobra 7,000 ka isla ang ginaokupa sa mga tao sa Pilipinas. Ang Pilipinas kay adunay tulo ka major islands, mao ang Luzon, Visayas ug Mindanao ug usa ang isla sa Palawan sa may pinakadaghang isla sa Pilipinas. Apan ang ubang isla kay gama sa mga bato. Adunay tulo ka klase nga bato, kini ang igneous rock, sedimentary rock ug ang metamorphic rock.
Ang igneous rock kay ang bato kon asa namugna tungod sa volcanic eruption o lava nga nabugnaw o nigahi na. Ang sedimentary rock kay ang bato nga namugna pinaagi sa natigom nga mga bato o libuan ka mga tuig. Samtang ang metamorphic rock kay ang bato na kung asa pinaagi sa pressure, kainit o metal alternation ang nalahi ang forma o karakteristik. Susama sa kanindot sa akong nadtuang lugar nga daghan kaayo klase-klase nga bato. Katingalahan gayud ang ilang mga porma. Matod sa mga geologist nga namugna ang porma sa usa ka bato tungod sa weathering o ang pag-usab-usab sa klima. Sama sa dakong bato nga akong nakita, na porma to sila tungod sa balod nga gahapak sa ilaha og hinay-hinay nga gakalangkat ang huyang nga parte niini. Adunay mga porma sa bato nga sikat sa mga turista. Usa na niini ang Pigeons Rock sa Beirut, Lebanon, Canyonlands National Park sa Utah, USA, Meteora sa Greece, ang sikat na Jaws sa Little Finland, Nevada, USA, ang Hoodos sa Devilstown, Serbia, Candle Rock sa Hokkaido, Japan, o sa Pilipinas. Sikat usab ang Punta Matagar Rock Formation sa Banton, Romblon, Apo Island sa Dagin, Negros Oriental, Kapurpurawan Rock Formation sa Burgos, Ilocos Norte, o isa na ang Lugsangan Rock Formation sa Cebu. Roger. Yon lahat hanggang sa dulo ng dagat na to ang lota ng aking lolo. Ang mga batong to ay pag-aari ng mama ko. Dito. Maganda. Ang gandang lugar na to. Come on! Come on, ladies! Hey, Cobra! Cobra! O kana mga kabrigada, kini si Pati B, ang tighatod og kaalam impormasyon og katikaran dinhi lamang sa Nasayod Ka Ba? Daghan ng mga Pilipino ang nawili sa pagbiyahe sa nagkalain-laing dapit sa Pilipinas. Tungod niini, nagpahimangno ang mga eksperto ngadto na sa mga mobiyahe nga dili basta-basta nga mokumpiyansa sa mga dalang pagkaon sa biyahe ingon man sa mga maadtuang lugar. Sa pipila ka oras matud pa sa pagbiyahe, posible matud pang mawala ang level nutrients sa mga dalang pagkaon, ilabi na kung gulay o prutas ang dadon. Sumala pa sa mga pagtuon nga ang mga dalang pagkaon o balon sa biyahe ang adunay posibilidad nga madaot kung dili kini dayon nga kaunon o makadaot kini alang sa mukhaon niini. Labing maayo kung magbalon og food supplements sa matag biyahe.
aron nga mapunan ang nagakulang nga panginahanglanon sa immune system o mamahimong luwas sa sakit nga pwedeng makuha sa mga biyahe. Dugang pa nga walay angay kabalakan sa pagtumar og food supplements tungod natural ang mga sangkap niini ug wala kini side effects nga peligroso sa atong panglawas. Kining bahina hatod kaninyo sa Curamed Herbal Capsule. Curamed Herbal Capsule. Laban mo to. Welcome back mga kabrigada. Alang sa gustong makahibalo din kalabo sa mga benepisyo sa ginseng sa atong kalawasan, kauban sab nato karong adlaw ang suki natong doktor na si Dr. Marios Orlando Oco. Doc, good morning. Morning June, Jessa, and Leila. Kanatong tanan kung hey Fat Choy. Okay, Fatchoy. Og siyempre, pauna lamang, Doc, no? Nasabi ba ka mo mga kabrigada na ang ginseng, gikan sa Chinese word nga renshen, ang ren mga kabrigada, pasabot na person, tawo. Ang shen mga kabrigada, root crop. So kung makita na itong ginseng, murag kuhan siya, murag hita sa tawo, ang ugat na niya, Doc. So atong pag-isgutan ginseng, unsa man ang mga positibo o mga makuhang mga benefits nining ginseng, Doc? Okay, ginseng sa karong panahon dito sa Philippines, pili pa na siya approve as medicine. Sa DOH, adunay 10 na mga herbal medicines palang approve, pero hindi kasama ang ginseng dito. However, sa ibang bansa, itong pinaka-widely used na mga supplements. Sa ibang lugar naman, bandang China, considered na nila as gamot ang ginseng. But yun nga, sa atin hindi pa. Meron palang international na mga preliminary studies. But sa ngayon, ang status niya still is a supplement. Pero just the same, Doc, ang ginseng, usa sa mga nagunang mga ingredients sa mga food supplements, mga kabrigada, ha? Hilabi na sa hisgutanan sa panglawas sa tao, Doc? Unsang mga makuha sa ginseng? Yes, no? May mga preliminary studies o sa ubang mga nasod na sabi nila nakakatulong daw ito sa pagbaba ng sugar. Ginagamit din nila to supplement, nakakatulong din daw po sa stimulate ng mental and physical health. Another thing is it lowers blood pressure. Pero pinaka-common na gamit nila sa ngayon sa ibang bansa is yung male stimulant, male sexual stimulant. Pag may mga problema sa erection, ginagamit nila ito as a supplement. Siguro, Doc, ang effect niya, kaniya, nabanggit mo ang ginseng makatabang sa pag-regular sa atong sugar, no? Blood sugar. Usually, manggod ka ng epekto sa kanang erectile dysfunction, ED. Usahay, epekto ana sa kanang dili sakto ang imuhang blood flow sa dugo o taas ang imuhang sugar level, mao nang resulta sa erectile dysfunction. So kung mga kabrigada dunay ginseng, ang usa ka food supplement halimbawa, matabangan ang pag-regulate sa imuhang blood flow sa imuhang lawas, Doc. Yes, there are studies, no? Mga preliminary studies, pero sa ngayon hindi pa rin napatunayan. Kaya hanggang ngayon, level pa rin siya ng supplement. Kumbaga, nakakatulong pa lang. Kunwari, may mga sakit na tayo, may mga problema na tayo, mas maiging magpakonsulta muna tayo sa ating mga eksperto at sa ating mga doktor. Ayan. Aside from erectile dysfunction na nakakatulong siya, usually kasi ang ginseng is more for the guys. Nakakatulong din po ba ito sa mga women? And in what way? Sexual functions po? So far, wala pang na-published na mga pag-aaral. But meron silang sinasabi as a supplement daw for regular menstrual cycle. No? Sabi nila na may tulong, may resulta daw. At may mga testimonies nga yung ibang tao, but ang testimonies hindi pa rin talaga natin masabing ebidensya, na concrete evidence. No? Isa din sa mga female, ginagamit din nila pang boost ng immune system nila. No, ito yung mga common na mga dahilan na bakit ginagamit nila. Ayan. Pampadako tayo dun sa isang minention mo kanina, Doc. How can it help in the mental functions? Kasi daghan magid sa to alabi ng mga nagaidaran na, nga nagapaningkamot yapo panarbaho, dali na makalimot. How can it help the ginseng? Ito is base sa mga testimony at saka sa mga preliminary studies, may epekto raw sila na it will enhance your mental capacity daw. But yun nga, hindi pa siya proven sa ngayon.
Merong sa mga ibang lugar, like for example in China, sinasabi nilang talagang may epekto. No? Kumbaga, yung blood flow sa brain nakakatulong at yung immune system ng isang tao, pag maganda kasi ang ating immune system, iwas tayo sa mga sakit. Ayan, alright. Ressa. Ayan, eto naman, Doc. Doon ako experience aning ginseng, Doc. No? Way back college ko ato. So, gipatay ko og food supplement or karanti nga na ginseng sa akong mother. Kay ingon lagi niya, makapa-boost sa imong appetite. Pero katong nag-stop ko og ginseng, murag namayat ko, Doc. Is that effect ba to siya sa ginseng? We cannot consider that yun yung dahilan sa pagpayat mo. Maraming factors. Isa siguro sa mga factors yun, yung nasanay na yung isip mo, na-kondisyon yung isip mo na kailangan mong magpapayat. Kaya tinuloy-tuloy mo na lang din. Oo. How about mga bata, Doc? Is it okay na mag-take sila ginseng? Sa mga bata, wala pang studies na sinasabi at hindi pa ito nire-recommend. No? Dok, usay may makitaan ko nga kanang mga alak bitaw, ginabutangan nila og ginseng. Nung saan na, makadugang sa mas effect niling ginseng pag mix nimo sa mga inumon? Yung alak kasi alcohol is pang-preserve. Okay, no? Ang purpose nun para ma-preserve nila yung root. And at the same time, pag nababawasan niya, pag dinadagdagan nila, na-extract yung content ng ginseng. Pero sa paggamit, kunwari meron sa inyo na umiinom na at naniniwala dito sa mga supplements na to, ang ating mga eksperto nagre-recommend din na mag-ingat. No? Kasi meron tayong tinatawag na mga side effects din ito. No? What are these? Lalong-lalo na pag meron kang sakit. No? Common dito sa mga pasyenteng may iniinom na gamot. Like for example, umiinom ng antihypertensive na mga calcium channel blockers, dapat mag-ingat sa pag-inom nito. Another thing, may iniinom na mga antidepressants, antipsychotics. Tsaka yung iba din, yung may problema na sa sugar, diabetes, instead of inumin yung gamot nila, yun ang pinapalit nila na gamot, mag-ingat po tayo. Ito nasa recommendation pa rin ng ating mga doktor. Mabito na, Dok, ang atong padayong pahimang no, sa atong mga kabrigada. Kung doon na mo yung mga medical conditions, mas maayo nga mo pakonsulta mo sa inyo ang doktor. O siyempre mga kabrigada, importante usab ang healthy lifestyle. O Dok, sa isgutan ng ginseng, sa tanong nga ginseng, unsang mga mas epektibo nga part sa tanong, ang ugat ba gyud? Okay, usually, ang makita nato ugat, no? Pero doon ay mga kuna nabasa, nga bisan ang dahon di ay, doon na po siya medicinal properties ang ginseng. May study silang ginawa. Mas marami daw doon yung ginenoside doon sa roots niya kaysa doon sa dahon or doon sa bark mismo. So ito kaya ngayon ang ginagamit nilang extract are the root extracts. Nasabi ba mo kabrigada nga usa sa pinakamahal usab nga ugat kining ginseng, Doc, no, sa mga siyempre tungod sa medicinal properties nga nakit-an sa mga hilabi na sa mga kabrigada atong mga Chinese nga tangkilik kining ginseng. Yun nga, sabi nila it's the most widely used herbal supplement ngayon sa buong mundo. Pero Doc, wala ba yung makakulbaan ani nga pwede ka kaning what's the safe dose? Paano ka mag-take through tea? Gaano karami? If ever people would want to take this and yung mga supplement na ganon? When it comes to dosing, no, depende yan sa kanilang preparation. May mga preparation ito yung dose nito. But base sa mga journals, sinasabi dapat hindi tayo lumagpas daw ng 3 grams per day. 3 grams. Kaya yung may mga recommendation sa mga kapsula, sa mga supplement, take ganitong capsule. Basta huwag tayo lumagpas. Ang range lang daw is 1 to 3 grams. Ayan, sakto naman yung andito Doc, sa before dry tayo snacks. mag-go for gap, doon na yung nag-text, no? Okay lang ba nga, nguyain na lang? Kasi usually, dinalagyan na lang ng, mainit na tubig for muraglaga, tama ba yan? Ginalaga. Pwede ba daw kainin na lang diretso yung ginseng? Okay ba yun? Kung kaya nung lasa. Kung kaya Manghang yun, Doc. Ayun, hindi pa man din ako nakatikim. Manghang mapaklaan ba? Pero ano lang atong masugit usab sa atong mga kabrigada ha. Kung gusto gyud mo baka tilaw o kanang maka-express ng epekto sa ginseng, dito mo sa mga food supplements nga talagang may agi sa aprobado sa gobyerno, sa FDA halimbawa, para sigurado nga regulated ang ihang dosage sa Doc. Yes, no? Yung safety, number one, consider natin. Tandaan natin, hanggang ngayon, sa Philippines, hindi pa to siya tanggap
as gamot at hindi natin pwede paggamitin na gamot na sa ating mga karamdaman. Ito ay hanggang ngayon supplement pa lang din. Yan, pangdungag sa atong pang-boost sa immune Yan. system, dili pang-tambal, kundi para mas maka-prevent pa gayon sa mga sakit nga mo kanang mo-affect sa imuha. Alright, Doc. With that, daghang salamat sa panahon nimo sa atong programa karon. Okay, thank you very much. Sa uulitin. Sa uulitin, Happy New Year ulit. Happy New Year. Alright mga kabrigada, si Doc Orlando Marios Oco, mga kabrigada, nagpadangat usab sa iyahang mga opinion, professional opinion kaugnay sa epekto nining ginseng, mga kabrigada. Toxic sa prutas, kontrahon sa food supplements. Sa padayong pagdako sa mga produktong pang-agrikultura sa merkado, padayon usab ang pagkabalaka sa mga eksperto sa medisina sa dalang negatibong epekto sa nasangpit nga mga produkto. Dili gyud malikayan nga pipila ka mga agrikulturang produkto nga susama sa gulay ug prutas ang mabutangan sa mga makabag-ong fertilizers nga makapawala sa sustansya sa maong produkto ug delikado alang sa mga tawo. Sumala pa sa mga eksperto nga pwede matud pang mahiluan ang tawo kung nabutangan ang mga utanon ug prutas sa mga makahilong fertilizer. Dugang paniini nga dili lamang mamahimong saligan ang mga sustansyang dala sa mga pagkaon apan kinahanglan usab nga masiguro ang maayong panglawas pinaagi sa pag-inom sa mga food supplements. Kining bahina hatod kaninyo sa Curamed Herbal Capsule. Curamed Herbal Capsule. Laban mo to. Subling na balik kang Senador Grace Poe ang pwestong numero 1 sa latest survey sa Pulse Asia alang sa muluganay og pangulo sa 2016 election. Gihimo sa Pulse Asia ang survey nadtong Enero 24 hangtod 28 sa kapin 1,800 ka mga respondents. Nakakuha og 30% sa survey si Poe samtang nagtabla sa ikaduhang pwesto silang Vice President Jojo Marbinay ug Liberal Party Standard Bearer Mar Rojas, ingon usab si Davao City Mayor Rodrigo Duterte. Ana si katulong pwesto si Senador Miriam Defensor Santiago nga dunay 4%. Samtang nanguna usab sa vice presidential race sa maong survey, ang running mate ni Poe nga si Senador Chis Escudero nga dunay 33%. Samtang ikaduha si Senador Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga dunay 23% ug gisundan nila ni Leni Robredo 18% ug Senador Alan Peter Cayetano 14%. Si Senador Gregorio Onasan dunay 5% ug Senador Antonio Terlanes IV 4%. Samtang mipanaw sa edad nga 68 anyos si presidential candidate ug OFW Family Club Party List Congressman Roy Señeres, mga kabrigada. Sa baong balita, matod sa anak ni Señeres, cardiac arrest of failure of organ ang hinungdan sa kamatayon sa iyang amahan. Sa karon dagsan na ang nagpadayag sa ilahang kasubo sa pagkamatay ni Señeres. Hebalo ang mga kabrigada nga si Señeres nagsilbi usab OFW o Ambassador for OFW. Sa pikas bahin na dugagan pangakaroon ang mga ihap sa mga Pinoy nga nadamay sa 6.4 magdisod nga linog dito sa Taiwan niadtong Sabado. Ang sumara sa Manila Economic and Cultural Office kon MECO, dunay 6 ka Pinoy ang naangol sa linog gawas sa 2 ka Pinoy nga unang nabalitang samran o okay na ang ilang kondisyon. Padayon usab mga kabrigada ang pakikalayon sa MECO sa mga OFW sa Taiwan aron sila matabangan. Misaka na sa 37 katawo ang patay sa nasod Taiwan. Human nga gitayog silog 6.4 magnitude nga linog niadtong Domingo. Nasayran nga halos usa ka gatos katawo ang natabunan sa 17-story residential building kun asa duha pa lang ang na-rescue sa duha ka adlaw nga pagpangitaay. Sumala sa Taiwan State News Agency, miabot na sa 300 katawo ang na-rescue ug kapin 500 katawo ang samran sa pangitabo. Nasayran nga adunay nakuang patay nga 6-month-old nga batang babae sa moong building. Sa karon pa daw ng rescue operation sa mga otoridad. Samtang sa pikas bahin, 10 kasuko ang gibati sa mga netizens human nga dili mapreso ang tulo ka Australian nga ilahang nadakpan. Sumala nga si Dylan Dohan, Ashwin Kumar ug si Walid Latif na hitabo ang panghitabo sa ilang bagbakasyon sa Split, Croatia ni adtong bulan sa Hulyo. Napamadudan nga ang tulo kay guilty sa nahimo nilang sa laod apan aron dili mapreso. Naggasinabot silang tulo og mga pulis nga mobayad na lamang og 31
samtang gawlat sa paghukom. Sa ilang kaso, gikuha sa mga pulis ang passport sa tulo. Apan nagkasinabot ang mga abogado ug mga pulis nga tugutan na lamang silang makauli bugti sa conditional nga sentence. Mga kabrigada, balitang showbiz at dahil My Forever, nagpakasal na ang prime suspect sa iladong Visconde Massacre nga si Hubert Webb sa babaeng iyang nailhan sulod sa prasuhan. Ikasal si Hubert sa iyang fiancé sa St. Andrew Cathedral sa Parañaque City niadtong Sabado. Si Hubert kay 15 o 15 katuig nang nabalhog tungod sa prime suspect kini sa Visconde Massacre niadtong Hunyo 1991. Nakagawas na sa presuhan si Hubert niadtong tuig 2010 ug engaged na niadtong 2014. Mibalibad usab si Webb nga pangalanan ng iyang asawa ug nisulting 6 katuig kining mas bata kaniya. Nakuha sa Sarangani Elementary Basketball Team ang kadaugan batok sa South Cotabato sa gipagayong Isra Mid 2016. Kini ang litrato mga kabrigada nga kuha human sa ilang kadaugan kundi nagkampyonato ang Sarangani Elementary Basketball Team sa score nga 5-7-5-1 kontra sa South Cotabato na sa gipagayon sa dula sa Kemba Sports Complex ato sa Isra Mid 2016 ning milabang Domingo, Pebrero 7. Ana sa rank number 4 ang Sarangani delegation sa overall kauban ng South Cotabato isip overall champion. Gisundan kini sa General Santos City, Cotabato Province ug Coronadal City. Tungod sa kadaugan, ang Sarangani baseball team ang mopresenta sa Region 12 sa maabot nga palarong pambansa sa Albay. Yan! Kodo sa atong mga atletang mga taga Sok Sargen, mga kabrigada sa gipatagayong Isra Mid 2016, inaotang sa patagayong palarong pambansa, makasungkit usab kamo og mga dugang pangmedalya og karangalan para sa atong mga taga dinhi sa Sok Sargen. That's true. Sila na itong future Manny Pacquiao, future athletes nato nga pambato of course sa mga Olympics sa ubang nasud. There you have it mga kabrigada. Thank you so much siyempre sa iyong pag-uban. Kada Tuesday morning din lamang sa Morning Hataw. Ugma, daghan pa may ihatag sa inyong kasayuran. May tungod sa mga balita ug mga segments nga sarang niyong makuha no giya. Daghang salamat usab sa Cab Max Custom Made Art Craft nga makita lamang sa Cabrero Farmville, Barangay Sinawal, ning Dakbayan. Hantod ugma mga kabrigada. I love you Chuchu. Good morning. Kinigahapon Brigada Jessa Leduna. Ayan. I love you, Chuchu. Happy anniversary, Chuchu. Eto na. Thank you very much, Miss Charmaine Enerio sa among matchy-matchy na mga dress today and syempre for the next days thereafter. Dagang salamat kayo. Ang Charms in Style, ana din ha, di ay makita sa May Corner, Capareda Street. Unahan lang din na sa kanang kauna nato di sa Chongson. Anyway, good morning sa mga taga-barangay Mabuhay ug taga-barangay Heights. Sa apil na ang taga-barangay Apupong nga in town permanente daw gayod. Gupaminaw sa ato adin. Og sa mga taga-Palengke po di ay nga ginalaagan permanente ni Lelang kada alas 9, alas 11, alas 4 ug kabalo na mungano. Ayan. Dagang salamat ka brigada. See you tomorrow. Alright mga kabrigada, daghang salamat usab sa atong sponsor, ang Brigada Healthline Corporation sa mga masaligang mga produkto, mga kabrigada, food supplements nga aprobado sa FDA, mga kabrigada ha, ang Power Stars Herbal Capsule, Drive Max Herbal Dietary Supplement Capsule, Nutri-Cleanse Herbal Capsule, mga kabrigada, Calcium Ascorbate Guard C, o siyempre mga kabrigada, ang Drive Max Men's Coffee. Alang sa wala pa'y Brigada Newspaper, grab na sa inyong kopya mga kabrigada, ang banner story karon. Burikat daw, nasikop mga kabrigada, si Burikat, pero tawo ni siya mga kabrigada. Sa dugang pa mga detalye, magbasahon ninyo mga kabrigada sa atong Brigada Newspaper. Mapalit ka na sa tanang leading magazine o newsstands din sa Dakbayan o sa atong mga news girl o mga news boys mga kabrigada. Dili lamang sa Brigada News TV, kini ang Morning Hataw! Morning Hataw would like to thank Hair and Body Spa Avenue by Charmaine Enerio, located at San Pedro Street, corner Capareda Street, Barangay Lagao, and Cab Max Custom-Made Art Crafts, located at Cabreros Farmville, Barangay Sinawal, Jansan. Cab Max Custom-Made Art Crafts, nothing could be better.